ball. No. Nakita na po natin si Amen. Okay, sabi ng verse 1, therefore, my beloved brethren, my dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. And I entreat thee also, true yoke fellow, help these women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with others, my fellow laborers, whose name are in the book of life. Let your moderation be made known unto all men. The Lord is at hand. But in everything by prayer and supplication, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatsoever is true, whatsoever are honest, whatsoever are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Those things which ye have both learned and received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Rejoice in the Lord greatly. As care thou hast flourished again, wherein ye were careful, but ye lack opportunity. Not at that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know not to be abased, not to be abound. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Not because I desire gift, but I desire fruit, that I may abound to your account. If only having of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of the sweet, acceptable, well-pleasing to God. Sabay-sabay nating basahin ang verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, we need your guidance and power, reflection from your words, of God, this morning. Holy Spirit of God, speak to us through your words. Holy Spirit of God, gabayan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. At kausapin mo kami sa magitan ng inyong mga salita. At gabay mo, maging blessing po sa amin ang aming pag-aaral ngayon, ma-apply namin sa aming mabuhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. We come today with humble hearts. Cleanse our heart, forgive our sins, shortcomings, and wickedness, and righteousness, O God. Forgive us, O God. And make us worthy to receive thy word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. You may be seated. Nakita natin ang ating pag-usapan in verse 1 sa introduction ni Apostle Paul. In fact, this is not introduction, this is a conclusive word in the church of Philippi. Ang sabi niya, therefore, my beloved, dearly my beloved, long for my joy and crown. No? Isang kagalakan ni Pablo, karangalan ni Pablo, na makita niya ang mga kapatiran doon sa Philippi. Ang sabi niya, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Yan po ang mensahe natin dyan, no? Stand fast in the Lord. Yan po, stand fast in the Lord. No? Pag sinabing stand fast, meaning to firmly maintain one position. No?
stands open in the face of opposition, adversity, and challenges. Yan po. Tumatayo ka, nanatili ka sa pagharap ng mga laban sa buhay. Opposition sa buhay, adversity, mga pagsubok, mga challenges sa buhay. No? Yan po. It can also simply resilience. Nagpapatuloy ka, determination, and refusal to back down. No, yan po ang steadfast. You refuse, hindi ka papayag na ikaw ay babagsak. Yan. Yan po ang stand fast, no? You stand fast despite of criticism. No, you stood fast, no, in your decision and to pursue your dream. Kahit ano mangyari, ay nanatili ka na tumayo hanggang maabot mo ang iyong mga mitiin sa buhay. Maabot mo ang iyong goal sa buhay. Yan po ang word na stand fast. No? Manatili ka. No? Manatili ka lang sa Panginoon. Steadfast in the Lord. Yan po. Ang passage nating binasa, ito po ay epistle, sulat ni Pablo sa Church of Philippi. Philippians, no? Sa Philippines, no? He encouraged the Church of Philippi, no? To stand fast in the Lord, no? Alam ba si Pablo kung saan siya? He was in prison. He was in prison in spite of his situation. He encouraged Church of Philippi, every member of the Church of Philippi, to stand fast in the Lord. No? It is strange, to a person to encourage someone, especially the church, that you are also in the midst of persecution, trials. Amen? Kung mayroon mang encourage, dapat si Pablo. Kasi siya, sa panahon na ito, sa kanyang, habang sinusulat niya, ang epistle na ito, ay dinadala ito ni Epaphroditus para dalhin, makarating ang mensahe sa Church of Philippi na siya ay nasa loob ng bilangguan. Nasa loob siya ng bilangguan. No? At patuloy siya nag-encourage sa simbahan. Naniwala siya na God is in control of everything happen doon kay Pablo. Ba, mahirap nakakulong ka, tapos susulat ka, mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Pero nandoon na si Pablo sa kulungan. No, binubugbog na siya doon, kapatid. No, mahirap na sitwasyon, kapatid. No? Kaya ganoon, kapatid, in spite may persecution sa buhay, no? Mga maraming adlang sa buhay. Pero tandaan natin, God is a sovereign God. He is in control of everything. Yan po ang paniwala ni Pablo, no? Kaya nga, sabi niya, magpatuloy lang kayo diyan sa Philippi, magpatuloy lang kayo tumayo sa Panginoon. Huwag kayong umalis sa Panginoon, manatili lang kayo sa Panginoon. Kahit may mga problema, manatili lang kayo sa Panginoon. At binanggit niya dyan, ang sabi niya sa verse 2, I beseech you, Deus, beseech Syntyche, be of the same mind. No? Be same mind, and I entreat also through Euphelo, help these women which labor with me in the gospel, with Clement also, with other my fellow laborers whose name are in the book of life. No? Sabi niya, pinakausapan niya si Euodias at saka si Syntyche, si Clement, natulungan ang mga kapatiran, maging ang mga kababaihan doon sa Church of Philippi, na sila ay manatili, bumalik loob sa Panginoon. No? Anuman ang mga pagsubok, ayusin. Anuman ang mga nasirang relasyon, ayusin. Kasi makita natin, maraming si Pablo ay mga kasama niya, nagtatrabaho, nangangaral ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon.
Ito ay mga Kristiyano na banggit ni Pablo na dati sila naglilingkod sa Diyos pero nawala sila, no? Nawala sila sa gawain ng Panginoon. Yung iba na discouraged dahil sa persecution, sa problema, yung iba ay na-offend, yung iba ay nanghina at nawala sila, hindi sila nagpatuloy. At narito po si Euodias, si Syntyche, si Clement, sila na lang ang naiwan. Kaya nga, sabi niya, kayo, i-encourage ninyo ang mga kapatid na bumalik sila sa inyo, sa Panginoon. Magpatuloy sila sa Panginoon. Kaya nga, to stand fast in the Lord. Yan po, no? Yan po, stand fast, resisting negative influence. Lumaban lang, no? Kasi maraming mga manampalataya na dati ay masigasig sa gawain ng Panginoon. No? Masipag sa gawain ng Panginoon. No? At kalaunan, nawala sila. No? Nawala sila sa pananambahan, nawala sila sa ministry. Oo. Kaya ganun, kapatid, ang nangyari sa Pilipay at ganun din ang nangyari sa ating simbahan. Amen. Makita natin na marami tayong mga kasama at mga katabi mo dyan sa upuan at hindi na natin katabi sila na dati nating kausap. Kasama nyo sa ministry, sa soul winning, sa panambahan. Ayon, sana sila? Wala na. No, hindi sila nag-stand fast in the Lord. No, hindi nila nakayanan ang mga pagsubok, mga challenges sa buhay. Ang salitang stand fast, magpatuloy ka in spite of difficulties, hardship, challenges, no, storm, trials in life. We need to stand in our decision and determination, no, to pursue our goal in life. Yan po ang stand fast, no? Kasi maraming manampalataya nawala sa gawain ng Panginoon. Hindi nila kinaya ang mga pagsubok. Tanda natin, kapatid, Christian life is full of trials. Amen. Given na po yan, no? Nakita natin, kapatid, no? Kaya nag-encourage si Pablo, no? Na may mga iba't ibang pagsubok na narasan ang bawat isa. Pero ang encourage si Pablo ay mag-stand fast lang. Huwag tayong tumigil sa pananambahan. Huwag tayong tumigil sa gawain ng Panginoon, sa ministry, kapatid. No? Kaya nga sabi ni Paul sa mga kapatid doon na natira na lang. Kay Euodias, kay Syntyche, kay Clement, sabi niya, help them. No? Help them, our fellow laborers, na sila ay makabalik muli sa Panginoon. Yan po, yan ang ating layunin, kapatid, na ang ating mga ibang mga kapatiran ay makabalik pa sa Panginoon. Mag-stand fast pa sila. Mag-stand sila sa Panginoon. Kaya dapat ang bawat Kristiyano ay mag-stand fast. Manatili ka at gumawa sa Panginoon. Stand fast. Ayun ang word na stand fast. Kailangan natin, kapatid, ang bawat Kristiyano ay mayroong stand. And fast, may gagawin ka. Nagmumoving ka sa gawain ng Panginoon. Stand. No? Nakita niyo ang mga word na stand? No? Yung, kung mayroong kayong katol, naghahanap kayo ng stand. Yan po, ng idea. Yung katol may stand para magbigay ng usok. Oo. Yung electric pan may stand. Yung camera may stand. Dapat ang Kristiyano may stand. We need to stand fast in the Lord. And mayroong pamantayan kung paano tayo mag-stand fast in the Lord. Kahit dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, hamon sa buhay. No, kailangan mayroon kang pamantayan katulad ni Pablo na siya ay nakakulong na pero patuloy siya nag-encourage sa mga Church of Philippi maging sa atin ngayon, kapatid. No? Nag-encourage sa atin na magpatuloy pa rin sa Panginoon kahit may mga hamon tayo sa buhay. Kaya I believe na ang bawat isa ay may mga problema, may hamon sa buhay
I don't know, I have no idea kung ang bawat isa, ano ang ating pinagdaanan. Pero I believe na bawat isa sa atin ay mayroong pinagdadaanan na pagsubok, may mabigat, may katamtaman ang bigat, may masyadong mabigat. Iba-iba na pagsubok. Pero tandaan natin, hindi nagbibigay, hindi ilawan ng Diyos. Hindi siya papayag na ang mga pagsubok na yan ay hindi natin makayanan. Amen. Mayroon tayong Diyos. Sabi niya encourage other fellow laborers whose name are in the book of life. Kaya salamat sa Panginoon. No? Ano mang-encourage sa atin? Ma-encourage ka lang na malaman mo lang na ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay, ma-encourage ka na dapat, kapatid. Kasi ang buhay natin dito sa lupa ay hindi permanente. Temporary lang. Amen? Kaya we need to stand fast. Habang nandito pa tayo, buhay ka pa, ay kailangan mag-stand fast ka. Tumayo ka. Huwag kang papayag na ikaw ay babagsak, no, ang ating buhay Kristiyano. So ito po, ano ang kanyang pamantayan ni Pablo sa pag-encourage dito, ano? Kung mayroon lang tayong oras, isa-isahin natin itong mga verses na ito, no? Pero simulan mo natin sa verse 4. Nandyan mo na ang unang roles, pamantayan. Paano tayo mag-stand fast in the Lord? No? Ano ang gagawin natin? Ito po ang recommendation ni Pablo sa atin. In verse 4, notice, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Amen. May pagsubok ka, tapos nakangiti ka. Mahirap. Amen. May problema ka, nangingiti ka. Oh. Pero makita natin, kapatid, ang una dyan, kapatid, para tayo manatili nakatayo, kahit may pagsubok, may mga challenges sa buhay, kapatid. Ang kailangan dyan, kapatid, sa number 1, ang sabi ni Pablo, I rejoice in the Lord always, and I say, rejoice. Oh, command ni Pablo. Masaya kayo, kahit may pagsubok, anumang dinadaanan ninyo. Oo. Mayroon kang Diyos na kasama. Amen. Ang una nating pag-usapan, you must have to stand fast in the Lord, ay dapat magkaroon tayo ng attitude of rejoicing. Amen. Ugali natin na maging masayahin. Kahit may pagsubok, may problema, nakangiti ka pa rin kahit may bagyo sa buhay, kapatid. No? Ay makita natin, ay maging masaya tayong Kristiyano. Ugaliin natin na maging masaya. Maging masaya ka lagi. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Walang S. Walang S. Hindi always. Always. Ibig sabihin, all the time, may problema, may kasaganahan, kahirapan, mayroong karamdaman, may pagsubok, ano man yan, may bagyo sa buhay, hampas ng problema sa buhay. You must rejoice. Oh, attitude of rejoicing ang kailangan, kapatid. No? Alam nyo ba, ang nag-encourage sa atin, si Pablo. Ano ang kalagayan ni Pablo, kapatid? Si Pablo po, habang sinusulat niya, ang sulat niya, ipapadala niya kay Epaphroditus. Hindi naman katulad ngayon na mayroong mga messenger. I-message mo lang, mamaya nandoon na. Mahaba ang biyahe ni Epaphroditus hanggang makarating ang church na ito na kanyang sinulat. No? Na ini-encourage niya ang Church of Philippi na maging masaya. No? Ano ba ang kalagayan ni Pablo? Na sino ba ang naging encourage na ito na maging masaya? Kaya kaiba po. No, kakaiba ito, no, na pangyayari na ito si Pablo ay nasa bilangguan, pero siya ang nag-encourage sa mga hindi nakakulong. No. Saan ba si Pablo? Tingnan niyo muna, tingnan sa Acts 16. Sa Acts 16. Verse 22. Sa Acts 16, verse 22,
And the multitude arose up against them, and magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. No? Hinubaran sila, kapatid, si Pablo kasama si Silas, kapatid. Doon sila sa kulungan, kapatid. At sila ay binugbog. Bugbog sirado sila, kapatid. Welcome pa lamang yan sa kulungan, kapatid. Welcome na sila ng palo, kapatid. Ang sabi niya sa verse 23, when they had laid many stripes upon them, cast them into prison, charging them jailer to keep them safely. Makita natin, kapatid, no? Na sila pagpasok pa lang nila doon sa kulungan, kapatid, ay binugbog na sila, kapatid, at nilagay sila doon sa pinakailalim ng kulungan, pinakaloob ng kulungan. Madilim, pinakamadilim na lugar. Sabi niya, inner prison. Doon po sila nilagay. No, inner prison, wala roong bintana, walang exhaust fan, walang air condition, madilim, walang CR. Oo. Doon nila ginagawa ang lahat, kapatid. Nandoon ang amoy lahat, kapatid. Yan po ang kalagayan ni Paul. Doon, kasama niya si Silas, kapatid. So yan po ang kalagayan nila. At sinasabi niya, Church of Philippi, rejoice in the Lord always. Bakit always? You know, kahit anong, ibig sabihin ng always, all the time, kahit anong panahon ng pagsubok, problema, kasaganahan, karamdaman, rejoice in the Lord always. Sabi niya, no? Imagine mo yan, kapatid, always. Ibig sabihin, all the time. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, anumang challenges sa buhay, manatili kang maging masaya sa Panginoon. You must have an attitude of rejoicing, kapatid. No? At makita natin sa verse 25, anong nangyari, kapatid? Na sila ay nakakulong na. No? At matindi, kapatid, and made their feet fast in the stock. Ano? Ang kanilang paa. Ang kanilang paa ay makita natin, nakalak yan. Nakalak ang paa nila na hindi pa sila makalakad. Hindi pa sila makatakbo, hindi sila makakilos. Mahirap, kapatid, na sitwasyon. Pero makita natin, si Pablo at si Silas, masaya sila sa Panginoon. Amen? Masaya sila na nagpupuri sa Panginoon. Buksan natin sa verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Amen? Nagawa pa nilang magpuri sa Diyos na sila ay sa madilim na lugar, sa mahirap na sitwasyon, mabigat na problema, kapatid, ay nagawa pa nilang magpuri sa Diyos. Amen? Oo. Ay tayo minsan, konting problema lang, kapatid. Hirap ka na magpuri sa Diyos, hirap ka na maka-attend ng service, konting bagay lang, kapatid, nagpapadala ka. Si Pablo, kapatid, nasa mahirap na sitwasyon, mabigat na problema, pero mayroon silang attitude of rejoicing. They prayed and sang unto the Lord. Hindi hadlang na sila hindi makapag-worship sa Panginoon. Hindi hadlang na hindi sila makapaglingkod sa Panginoon kahit sila ay dumadaan sa matinding pagsubok. Yan po ang encourage ni Pablo sa ating kapatid. No? They sang praises unto the Lord. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always, and I say, rejoice. Kahit ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, kapatid, ay kailangan magkaroon ka ng attitude, pag-uugali na maging masaya ka. Kahit ikaw ay nasa madilim na kalagayan ng iyong buhay, masaya sila, nanalangin sa Panginoon. Amen? Masaya, umaawit sa Panginoon. Kaya pag umaawit ka sa church, kapatid, get your songbook and sing unto the Lord. Sing praises unto the Lord. Kahit may pagsubok ka, grab your songbook and sing unto the top of your voice to praise Him. Dahil anumang pagsubok, alam ni Pablo, nakasama siya
doon sa kulungan, kasama nila ang Panginoon. And God is in control of everything, every situation, every challenges, kapatid, ay kasama natin ang Panginoon. Kaya wala tayong dahilan na hindi maging masaya. No. Sila ay nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon. Kahit sila ay nasa mahirap na sitwasyon, kapatid. At ang sinabi niya sa verse 10, tingnan sa verse 10, rejoice in the Lord greatly. Amen? Nandyan ang kagalakan ni Pablo. Amen? Masaya siya sa Pilipay na sila ay nagpatuloy sa Panginoon. No? Kaya nga sabi niya, ugaliin natin. We must have attitude of rejoicing. Kahit anong mga sitwasyon sa buhay, magpatuloy lang tayo, kapatid. No? Magpatuloy ka lang. Kahit may problema ka, masaya ka pa rin, kapatid. Kahit wala kang pera, masaya ka pa rin, kapatid. Kahit may problema ka, masaya ka pa rin. Kahit may dumadaan ka sa matinding pagsubok ngayon, kapatid, magpatuloy ka lang, masaya ka lagi sa Panginoon. Kahit mahirap sa sitwasyon, tuloy ka lang sa pananambahan. Masaya ka sa pananambahan. Masaya ka sa pagbibigay. Masaya ka sa iyong ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Maging masaya ka pa rin sa soul winning, sa pag-akay ng kaluluwa. Kahit may pagsubok ka, kapatid, magpatuloy ka rin sa Panginoon. Amen? Kahit anong sitwasyon sa buhay, tuloy ka lang, kapatid. No? Bumangon ka lang. Stand fast, kapatid. Patuloy ka lang maging masaya. Manatili ka lang maging masaya. Dahil alam natin, kapatid, alam ni Pablo na ang presensya ng Diyos and the power of the Lord, kasama nila ang Panginoon. God is in control of every situation. Kaya we have no reason not to rejoice. Amen? Kaya makita natin, kapatid, anong nangyari? Kaya God is in control of every situation. Ano nangyari, kapatid? Dahil sila ay umawit ng papuri sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon, and the prisoner heard them, they continue preaching the gospel in spite of trials. Amen? Nagpatuloy sila sa paglingkod sa Panginoon. Ano nangyari, kapatid? Nagkalindol. Amen? Nagbukas ang pintuan. Makita natin, the verse 25. And suddenly there was an earthquake, and the foundation of prison were shaken, and immediately all the doors were open. Amen. Kahit anong pagsubok, kapatid, gagawa ang Diyos ng pintuan. Amen. God will intervene sa iyong problema. Ano man yan, kapatid. Makita natin, kapatid. No. Hindi sila nag-iisip, magkano kaya ang aking piyansa? Sino kaya ang abogado ko para ako makalabas sa kulungang ito? Hindi nag-iisip si Pablo at si Silas ng ganon, kapatid. Ang iniisip nila, maglingkod sa Diyos, maging masaya sa Panginoon, awitan ang Panginoon, manalangin sa Panginoon. And suddenly, the earthquake, great earthquake, and the foundation of the prison were shaken. At naging bukas, at naging malaya ang mga nakabilanggo. Amen? Kaya, kapatid, anumang pagsubok sa buhay, you must have attitude of rejoicing. Makalaya ka rin, kapatid. No? Nakita natin si Pablo. Tuloy sila sa paglingkod sa Panginoon. Oo, hindi nila malayan, nagbukas na ang pintuan. At yan, kapatid, at makita natin, no? Nagbukas ang pintuan, doon na naligtas ang warden, kapatid, at buong pamilya naligtas na bautismuhan ni Pablo. Kaya mayroon tayong Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Maraming pamilya ang naligtas kasi sila nagpatuloy sa Panginoon at nabautismuhan. So makita natin, ilista ninyo yan. Attitude of rejoicing. Masaya ka lang, kapatid. Masaya ka lang, kasama mo ang Panginoon. Ngumiti ka kahit may bagyo sa buhay. Patuloy ka mananambahan. Stand fast ka sa pananambahan, sa pagbibigay, sa ministry, anuman, sa pag-akay ng kaluluwa. Tuloy ka lang, kapatid. Oo. Yan po ang number 1 na nais ni Pablo sa atin. Balik tayo doon sa verse, ano ka na? Verse 6 naman tayo. Ano naman ang 4:4, di ba? Yan. Dito naman tayo sa verse 6. Be careful. Ang verse 6 and 7. Basahin natin. Basahin ninyo. Sabay-sabay natin basahin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding, and shall keep your hearts and mind
through Jesus Christ. Ano makita natin, kapatid? Be careful for nothing. Ano being careful? Worries. Amen? Oo. Mahilig tayo mag-worries. Oo. Kaya, 35 years old ka pa lang, ay parang 53 ka na. 36 years old ka pa lang, dahil sa mong worry, naging 63 ka na. Amen? Oo. So, ano ang gagawin, kapatid? Sa number 2? Number 2, be careful. Huwag kang mag-worry. Ang pangalawa nating puntos, avoid worry. Just pray. Ano ba, may mga worries ka ngayon? Oo. Worry, avoid worry, sabi ni Pablo. Huwag kang mag-worry. Iwasan mo ang pagbabalisa. Huwag kang magbalisa anumang bagay, kundi ang lahat ng bagay. But in everything, by prayer sa mamagitan ng panalangin, ipaalam mo sa Diyos at may pasasalamat, idulog mo sa Diyos ang iyong kahilingan, ang iyong kailangan, idulog mo yan sa Diyos. Let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos, anumang iyong dinadaanan ngayon, ipaalam mo sa Panginoon. And stand fast in the Lord is avoid worry, but pray to God. Amen. Bakit ka mag-worry if you can pray? Instead, you worry, just kneel down and pray. Amen. Oo. Yan po, ang talatang ito, kapatid, sa verse 6, ito ay nagpaalala sa atin na huwag tayo masyado mabalisa sa mga bagay na nangyayari, mga problema, alalahanin, kapatid. Huwag tayong mag-alala tungkol sa mga bagay. Kundi salip, dalhin natin lahat yan sa Diyos. Lahat, dalhin mo yan sa Panginoon. Lahat, sabihin mo yan sa Panginoon. Huwag mo yan sabihin sa kapitbahay. Imamaritis ka lang yan. Sabihin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin. Kahilingan, dalhin mo yan sa Diyos. Oo. Sa pamagitan ng panalangin. Magpatuloy ka lang sa pananambahan. Dumalo ka sa prayer meeting at manalangin, kapatid. Kaya ka nag-worry kasi hindi ka nagpipray. Hindi ka pumupunta sa prayer meeting, kapatid. Sumama ka sa prayer meeting. Amen? Every Wednesday, mayroon tayong prayer meeting. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi pa alam na may prayer meeting every Wednesday. Matagal na tayong Kristiyano, pero hindi nyo po alam kung bakit may prayer meeting. Ang prayer meeting, kapatid, ay hindi yan para sa Diyos. Para yan sa atin, kapatid. Ang Diyos walang kailangan. Tayo, maraming kailangan. Aba, dapat tayo lalapit sa Diyos. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Pagod ka na, marami ka ng pagsubok, marami ka ng hamon, ayaw mo pang lumapit sa Panginoon, nag-aanyaya ng Panginoon, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Kaya nga, pumupunta tayo rito sa simbahan. Hindi tayo mapunta sa simbahan dahil wala kang problema. Dapat may problema ka. The more lumapit ka sa Panginoon. Mag-worship, umawit, maglingkod sa Diyos, kapatid. Mawala ang iyong worry. Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, patuloy ka lang sa Panginoon. Avoid worry. Amen? Mabilis ang pagtanda natin. Magkakasakit ka, ma-stress ka, maka-high blood ka, high blood pressure ka, atakihin ka, cardiac arrest ang labas natin, kapatid. Malaki pa ang babayaran mo. Magkano ang ICU? 30,000. 3 araw, 100,000 na. Dahil sa kakawari mo. Amen? Malaki ang gagastusin natin, kapatid. Kaya huwag kang mag-worry. Amen? Huwag kang mag-worry sa financial needs mo. Ang Diyos, mayroon tayong Diyos na siya ang may control ng lahat. Siyang may control ng lahat. Amen. Pagkita mo yung budget mo, naku. Oo. Last week, yung budget natin, 7,000 lang. Yung kuryente, 4,500. Yung tubig, 1,500.
Wala nang matira. Sabi ko, Panginoon, kasalanan mag-worry. Ikaw na bahala mag-budget, Panginoon. May gasolina pa. Amen. Nagailaw-ilaw na yung sasakyan. Nagdidilaw-dilaw na. Oo, hindi pinapansin. Oo. So, makita natin, hayaan mo ang Diyos. Dulog mo sa Panginoon. Lord, kailangan namin, Panginoon. Amen. At makita natin, kapatid, nandyan ang Diyos, kapatid. God will answer our prayer. Tumawag ka lang sa Panginoon. Jeremiah 33, laging bukas ang katilipono ng Panginoon. Call unto me. I will answer thee. And I will show thee the great, mighty things that thou knowest not. Amen. Lagi mong kamustahin ang Panginoon. Amen. Oo. Kasi pag nag-send ka, kamusta? Oo. Kinakabahan na yung tinetext mo. Ang sunod niyan, iba na ha. Amen. Ang gagawin niyan, hindi niya babasahin. Unread. Amen. Doon mo yan ipalam sa Diyos. Siya ang gagawa ng paraan. Amen. Oo. Siya ang gagawa ng paraan. Alam mo ba, this week, sabi ko, paano to? Paano tayo makasurvive? Maghingi na naman sila sa Sabado. Gasolina. Ilan ang gasolinahan natin? Sabi ko, wala na tayong budget. Pero praise the Lord. No? May dumating na blessing na hindi ko alam. Amen? May dumating na blessing. Amen? Oo. Kaya kapatid, avoid worry. Worrying is sin. Kasalanan na tayo mag-worry. Kapatid. No? Idulog mo yan sa Panginoon. Amen? Nag-worry ka, ang sabi niya in Matthew 6:25, take no thoughts of tomorrow. Behold, ang sabi niya, basahin niyo muna, Matthew 25. Sa mga warrior, no? Basahin niyo muna ang Matthew 25. Ay, Matthew 6, yan. Anong sabi ng Panginoon? Sa mga nag-worry, take no thoughts, verse 25, of your life, what you eat. Yan lagi, sabi niya, paano ating pagkain, paano ating inumin, paano ating mga damit, paano yan. Sabi niya, life is more than meat, and body is more than raiment. Behold, the powers of the air, they sow not, neither do reap, gather in barns, your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than ye? Amen. Yung mga nag-worry, tunyan ninyo ang mga ibon na lumilipad sa langit. Masaya sila, kapatid. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila nag-aani. Hindi sila nag-iimbak, kapatid. Hindi katulad natin, kapatid, ng iba sa atin ay may pera sa bangko. May account sa bangko. Ang mga ibon, wala. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, ay bakit ka mag-worry? Kapatid, avoid worry. Magkakasakit ka lang. At walang maitulong ang worry sa buhay natin, sa problema natin. Hindi po solusyon. Ang solusyon, kapatid, manalangin ka sa Panginoon. At sabihin mo yan lahat sa Panginoon. Be careful for nothing, but in everything, by prayer. Amen. Malapit na. Avoid ano? Worry. Just pray. Kneel down to God. Everything. Sabihin mo sa Panginoon. Magugulat ka. And I will show you the great, mighty things. Amen. Great, mighty things. Amen. Magugulat ka eh. Yung tao na walang idea, bigla na lang bumunot at bibigyan ka. Oo. Itong tawag ito, hindi pinapansin. No? Yung Monday, yung isang officer, hindi kami pinapansin yan. No? Sabi ko, paalam tayo kay Sir. Sir, tuloy muna kami, Sir. Aba, biglang bumunot. Binigyan kami tag-isa. Sabi ko, pambihira naman. Buti lang nagpaalam ako. Nagpaalam lang ako, binigyan na. Oh. Yes, makita natin. Oo. Makita natin ang sagot ng Panginoon. No?
na wala kang idea na yan ang gamitin ng Panginoon. Amen. Hindi na mamansin tapos bigla kang bigyan. Amen. So makita natin, huwag kang mag-worry. Amen. Pagpunta namin sa City Hall, bili tayo ng mga breakfast. Bili kami ng bingka. Pakainin natin ng mga pastor doon sa piscina. Pinakain, kape. Tuwang-tuwa sila. Ang tawag sa amin, dumating na si Blessing. Blessing tawag sa amin. Amen. Kaya kapatid, siguro si Pastor Bong, malaki na naman yung kinita niya. Maaga pa eh. Amen. Kaya makita natin kapatid eh. Kasi hindi kami nag-worry. Lagi kami nakangiti kahit walang pera. Amen. Walang pera. Pero makita natin kapatid, inahabol ka. Pastor, pinaabot ni Sir. Hindi ko, hindi na, may panggas na yan. Hindi na, may panggas. Marami akong gas. Hindi, magagalit sa akin pag hindi mo tanggapin. Sige, tanggapin ko na. Amen. So makita natin, ay bakit ka mag-worry? Amen. Ay pwede ka naman mag-pray. Amen. So sunod na. Balik tayo doon. Philippians 4, verse 6 and 7. Nakita natin 4, 6 and 7. Bakit ka mag-worry? Manalangin ka. Kahit may pagsubok ka, anong sabi ng Panginoon? And the peace of God pass it all understanding. Oo, kahit may pagsubok ka, mayroon kang kapayapaan. Amen? Biro mo yan. Kahit naputulan ka na ng internet, pero maaga ka pa natulog kasi wala na, off na. Amen? At dire-diretso ka na. Pero may babayaran ka pag gising mo. May dyan pang mga nakalinya, disconnection. Pero masaya ka, mapayapa ka, nakakatulog ka, kapatid. Bakit? May Diyos ka. Your name is in the book of life. May listahan ka sa langit. Amen? May listahan ka sa langit. Di bali, wala kang listahan sa ayuda. Pero may listahan ka sa langit. Hindi ka masiro. Amen? So, makita natin, huwag tayo mag-worry. Ano mang pagsubok natin, kapatid, huwag mo yan, huwag mo yung i-worry. Iiksi lang buhay natin. So, sa verse, naman tayo? Philippians 4. Pag-usapan natin ang verse 8. Ang sabi niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if any virtue, if there be any praise, think of these things. Amen. Think of these things. Amen. Ano dyan, kapatid? Think of this thing. Ang isipin mo. Ano bang ilagay mo sa isip mo, kapatid? Number 3, assume peace, positive mind. Amen. Assume, ibig sabihin, magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Yan ang word na assume. To have, ibig sabihin ng assume, to have or feel. Yan word na assume. Sa Tagalog, ituring mo, isipin mo ang isang bagay bilang totoo at posible. Yan po, assume, positive mind. Amen. Maging positibo ka sa buhay. Makalaga yung pag-iisip. Malaga ang pag-iisip, kapatid. Kung ano ang nasa isip mo, yan ang mangyayari. Amen. Sabi ng Proverbs 23, verse 7. 23, verse 7. Lagi tayong positibo. Proverbs 23:7, ang sabi diyan, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. For as he thinketh in his heart. Ano man ang nasa isip mo, sa puso mo, maging ganyan ka. Kaya mahalaga ang pag-iisip, kapatid. Kaya si Satanas naglalagay lagi ng negatibong isip para ma-paralyze ang iyong isip. Para ang isip mo talunan, kapatid. Ang isipin natin, kapatid, you are always in the winning side. Kaya assume mo na ikaw ay may positive mind.
Assume, no, positive mind. Magkaroon ka ng positibong kaisipan. Kasi kung ano ang nasa isip mo, yan ang mangyayari sa iyo. What you think, you become. No, pag isipin mo, wala ka laging pera, sigurado, wala ka laging pera. Oo. Pag iniisip mo, hindi ako makasimba, hindi ka makasimba niyan, kapatid. Hindi ka makapagsulwining, hindi ako makapagbigay ngayon, hirap ako. Ay, wala, kapatid. Negatibo yan, kapatid. No, don't think negative. Makita natin, kapatid, ang sinabi na yan. Think of these things. Mga positibo ito. Things are true. Ibig sabihin, assume, no, you believe all things possible and true. I-assume mo na. No, may Diyos ka. Amen. Positibo ka lagi sa buhay, kapatid. No? Kaya sabi niya, whatsoever things are true. O, true. Huwag yung false. Amen. Pagpunta mo sa bahay, baka sarado bahay, baka walang pera yan, baka ano. Puro ka na lang overthinking ka na hindi naman yan. Amen. Whatsoever things honest. Whatsoever things are lovely. Amen. Lovely. Lahat makita mo, lovely. Ay, ang negatibong tao, lahat makita niya, pangit. Hindi maganda to, pangit. Kapatid, tingnan mo lahat maganda. Good report. Good report. No, hindi bad report. Good report ang mapakinggan natin, kapatid. Kasi ang bad report, negatibo yan. If any virtue, if there be any praise, think of these things. Amen? So, makita natin, kapatid, think positive palagi. I-assume mo na to have or true. Yan po, kapatid. Isipin natin palagi ang positibo sa buhay. Amen? Alam mo si the richest man na si Jack Ma, kilala niyo si Jack Ma. The richest Chinese yan na mayaman, si Jack Ma. Nag-apply po siya sa KFC as waiter. Siguro nabasa niyo ang kanyang kwento. Nag-apply siyang waiter, hindi siya tinanggap. Anong sabi niya? Hindi siya na-discourage, hindi siya naging negatibo. Anong sabi niya? Positibo siya. Sabi niya, kailan kaya ako makatayo ng mas malaki pa kaysa KFC at ako na ang may-ari? I-check ninyo ang kanyang asset ni Jack Ma. Mas malaki pa ang asset niya sa KFC dahil sa kanyang pag-iisip positibong bagay. Huwag mong isipin, hindi ko kaya yan, hindi ako makabili niyan. Ang isipin mo, kailan kaya ako magkaroon ng ganyan? Paano kaya ako magkaroon ng ganyan? Pag inisip mo, wala akong pera, hindi ko kaya yan, hindi ako makabili ng ganyan. Kapatid, negatibo yan. Hindi mangyari sa buhay natin yan. Because what you think, you become. Isipin mo, paano kaya magkaroon ako ng ganito? Paano ako magkaroon ng bahay? Paano ako magkaroon ng sasakyan? Amen? Pag-isipin mo, wala akong pera pambili ng sasakyan, kapatid. Mamatay lang tayo, hindi tayo makasakay sa sasakyan. Bakit? Negatibo ka eh. Maging positibo ka. Amen? Paano ako kaya makatayo ng kumpanya na ganitong kalaki? Amen? Oo. Pag pumunta tayo sa San Pedro, pagpunta kayo sa CCBB San Pedro, isipin ninyo, paano kaya tayo makatayo ng building na ganito? Amen. Kaya makita natin, think of these things, assume positive mind. No? Yan po, kapatid. Maging positibo tayo. Ituring natin, isipin natin ang mga bagay bilang totoo at posible mangyari dahil kasama natin ang Panginoon. We have sovereign God. Amen. So, number 4. Sige. May oras pa tayo. Number 4 pa. Mayroon pa akong ibibigay na number 4. Number 4. Sa laktawan na lang natin. Verse 12 and 13. Sabi niya, basahin mo natin sa 11. Not that I speak respect of one, for I have learned whatsoever state I am, therewith to be content.
I know how to be abased. I know how to be abound. Everywhere in all things, I'm instructed to be full, hungry, both abound and suffer need. And verse 13, I can do all things to Christ, which strengtheneth me. Amen? Nita natin ang verse 12, nasa mahirap na sitwasyon. No? Ang sabi dyan, ang pinakamaganda dyan na statement ni Apostle Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Para mag-stand fast ka, manatili ka sa Panginoon. Yung pang-apat, ask God for strength. Amen? Hingi ka sa Diyos ng kalakasan. Marami kang pagsubok. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Makayanan ko ang mga pagsubok na ito. Amen? Sabi ni Paul, naranasan ko ako'y maging masagana. Naranasan ko ako ay walang-wala abased. Wala. Naranasan ko ako'y magutom. Naranasan ko na ako'y mabusog. Naranasan ko rin na ako'y maging masagana. Na naranasan ko rin na marami akong pangangailangan. Pero sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Malampasan ko ito lahat dahil mayroon akong Panginoong Hesus Kristo na nagpapalakas sa akin. Ask God for strength. Mahina ka ngayon. No? Parang gusto mo nang sumuko. Ask God for strength. Malampasan mo yan, kapatid. Whatsoever state I am, learn to be content. Ano man ang kalagayan mo ngayon, be content. Ask God to strengthen you in times of trials. Whatsoever state I am. Magtiwala ka sa Diyos. Kasama mo ang Panginoon, kapatid. Oo, maging masagana, maraming pera, minsan mabusog, kapatid, sabi ni Pablo. May mga pagsubok, dumaan sa matinding pagsubok si Pablo. Pero ang sabi ni Pablo, ask God for strength. Bigyan ka ng Diyos ng spiritual strength. Bigyan ka ng Diyos ng emotional strength. Bigyan ka ng Diyos ng physical strength to stand fast in the Lord. Magpatuloy ka. Kahit may problema ka, nagpapatuloy ka sa Panginoon, nagpatuloy ka sa pananambahan, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi yung pagkain natin, hindi vitamins ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para ito'y mayo. Ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kahit marami kang pagkain, vitamins, kung wala ang tulong ng Diyos, kapatid, wala tayong kalakasan. Kaya sa Diyos ng kalakasan, kapatid. Ask God for strength. Ano mang pagsubok, kapatid. No. Ano mang panahon. No. Malampasan mo yan, kapatid. Kaya mo yan. Tuloy ka lang, kapatid. Through Christ, which strengtheneth me. May Panginoon ka. Sa panahon ng karamdaman, may kasama mo ang Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, kapatid, kasama mo ang Panginoon. Sa panahon ng kagipitan, kapatid, kasama mo ang Panginoon. Ask God for strength. Amen. Yan, ask God for strength. And makita natin, lastly, dito na po tayo sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Makita natin, kapatid, ang mga Church of Philippi, kahit sila ay dumaan sa pagsubok, sa kahirapan, kapatid, patuloy sila nagsusuporta kay Apostol Pablo, pinapadala nila kay Epaphroditus, padala nila ang kanilang support, offering para kay Pablo, para mamanatili si Pablo sa gawain ng Panginoon. Nagpapatuloy sila sa pagbibigay, nagpapatuloy sila sa pagsuporta, nagpapatuloy sila sa pananambahan, kapatid. Ay makita natin, kapatid,
ay sila ay nagpapatuloy in spite of my problema. Nag-stand fast sila in the Lord. At makita natin, kapatid, ang kasagutan ng Panginoon kahit may problema, kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pangako sa verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus." Ano makita natin? Sabi ni Pablo, assurance of promise that God will supply all your needs. May pangako ang Diyos, kapatid, na magpatuloy ka lang, kapatid. Kahit may problema ka, huwag kang matakot magpatuloy kahit anong problema. May pangako ang Diyos, kapatid, na siya magsusupply ng iyong pangailangan. Amen. No? Mayroon tayong Panginoon na siya ang assurance of hope. Mayroon tayong pag-asa that God will supply all your needs. Ano ang kailangan mo ngayon, kapatid? Ang Diyos ang magsusupply. Mayroon tayong Diyos. Trust God's ability to supply all your needs. Because God can. God is able. Amen? God is able. Ang Diyos, kapatid, mayroong kakayahan. Able. Amen? Ano man ang iyong pagsubok, problema, pangailangan, karamdaman, God, we have sovereign God. Pag sinabing sovereign, God is in control of everything. He is creator of everything. Amen? Mayroon tayong Diyos, trust God. Ang sabi niya sa Psalm 24, ano, sino ang ating Diyos? The creator of the universe. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Buksan ninyo. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord. Kanya ang buong sandibutan. Amen. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay. Tapos, ang kunting pangailangan mo, kapatid, hindi kayang ibigay ng Diyos, hindi kayang i-provide ng Diyos, hindi kayang i-supply ng Diyos ang iyong problema, kapiraso lang. Siya ang may-ari ng lahat. Your hardship, difficulties, amen, in life, your financial difficulties, tandaan natin, kapatid, anong sabi ng Haggai 2:8? Silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Akin ang ginto, akin ang pera, kapatid. You are in great need today. Kapatid, trust God. Meron kang assurance that God will supply all your needs. Siya may kakayahan sa lahat ng ating pangailangan. Yan ang Diyos nating, kapatid. No? But my God shall supply all your need according to His riches and glory. God is rich. Mayaman ang Ama natin, Diyos. Amen? No? Mayaman ang Diyos natin, kapatid. Sabi ng mga ibang pastor sa akin, Pastor, bakit ganyan ang suot mo lagi? Sabi ko, ang aking Ama ay mayaman. I am the Son of the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Kaya hindi ako pwede magsuot ng pangmahirap. Ang suot ko pang mayaman dahil ang Diyos ko mayaman sa langit. Amen. Kaya madalas sila mangutang sa akin. Sabi ko, buo ang pera ko. Buong magapon, wala. Amen. Kaya makita natin, kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen. Mayroon tayong assurance that God will supply. God will supply. Amen. Makapangyarihan ang Diyos natin, kapatid. Tingnan nyo, Matthew 8:13. Ito ang account, kapatid. Manampalataya. Have faith in God that God will supply. Matthew 8:13. Ano man ang problema natin, kapatid. Ito makita natin sa Matthew 8:13. Isang centurion may problema. Matthew 8:13. Ang isang centurion, ang kanyang servant may sakit. Dying, sabi ng centurion. Nasa lubong niya ang Panginoon. Ang sabi ng centurion sa Panginoon, Panginoon, huwag mo nang puntahan. Ang sabi niya, and Jesus said to the centurion, go thy way, and thou hast believed, and so be it done unto thee. And his servant beheld, was healed in the same hour. Amen?
Nakita natin, sabi ng centurion, Panginoon, huwag mo nang puntahan. Hindi, huwag mo nang puntahan, Panginoon. Ang sabi niya, huwag mo nang puntahan, Panginoon. Sabi sa verse 10. Ang sabi niya, sabihin mo lang sa kanya, siya ay gagaling na. Amen? In verse 13, and Jesus said unto Esther, go thy way, and thou hast believed. So it be done unto thee, and his servant was healed in the same hour. Amen? Sabi niya, huwag mo nang puntahan, Panginoon. No? Sabihin mo lang. Diyan, sa may verse 8 pala, verse 8. And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy to come under my roof. But speak the word only, and my servant be healed. Sipin mo yan. Panginoon, hindi mo na kailangan puntahan ang aking bahay. Malayo na. Dying na ang aking servant. Sabihin mo lang, Panginoon, sabihin mo lang, siya ay gagaling. Sabi ng Panginoon, wala akong makitang ganitong panampalataya sa lugar na ito, kundi ang centurion na ito, kapatid. At gumaling, at the same hour, gumaling ang kanyang servant, kapatid. Ano? Makita natin, dying na, wala nang pag-asa, kapatid. Emergency na, naging alo na, pero kapatid, dahil nagtiwala sa Diyos, mayroong assurance sa Panginoon. Karamdaman, kapatid, that God will supply. Amen. Kaya kapatid, this verse encourages us to trust the goodness and provision even in uncertainty. Parang naisip mo parang wala ng pag-asa. Pero kapatid, but my God shall supply. Mayroon tayong assurance, kapatid. Anong pangako niya? Hebrews 13:5. For I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan, kapatid. Mayroong assurance tayo sa Diyos. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Assurance of promise that God will supply. Kaya, bakit ka titigil? Kaya we need to stand fast. Amen? May pagsubok ka, rejoice. You have an attitude of rejoicing. May mga worries ka, avoid worries, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Assured positive mind. And ask God for strength, and assured God promise that God will supply everything, every need, kapatid. Kaya stand fast in the Lord despite of circumstances, despite of challenges, trials in life. Stand fast in the Lord. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for the great message this morning. You need to stand fast in the Lord. If the Lord speak to you through this message, I don't have idea ano man ang dinaranasan mo ngayon. Just come to the altar and talk to God. Sige po, we have Supreme God. The God of Apostle Paul, the God of Silas, is the same God that we worship this morning. And dito po sa altar, God is waiting for you. Habang tinutugtog at panyaya, I have no idea. Sige po, you have trials, challenges in your family. You have challenges in your finances. You are in trouble. You are in